Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin ang ulit na ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Nagkaroon na nga ng sagutan sa pagitan ni Vlad at ng matandang si Lamond. Sinabi ni Vlad sa kanya na ginawa ni Sir Gregory ang lahat para sa mga batang nasa bayan na yon. Nakita ng Sunrose Ino ang kanilang ginawa, at sinabi sa kanila na ang kanilang ginawang action ay dapat na purihin at hindi para ipagwalang bahala. Magsasalita pa sana si Vlad pero biglang nagsalita si Joseph at pinatahimik silang lahat. Tila nagalit si Joseph dahil sa pagsasagutan ng dalawa. Huwag na daw nilang subukin pa ang kanyang pasensya. Tila nagulat si Vlad sa reaksyon na ito ni Joseph na minsan niya lang makita. Si Yeager naman ay tahimik lang at hindi kumibo pero sila Sir Gregory ay nagulat din sa reaksyon ni Joseph. Kitang-kita sa mga mata niya ang galit at pagkadismaya. Malumanay na sumunod si Vlad sa utos ni Joseph at agad itong humingi ng paumanhin sa kanya. Nabaling naman ang tingin ni Joseph kay Lamond pero kalmado lang ito at hindi na nagsalita. Biglang sinabihan ni Joseph si Gregory na alam niya mismo kung gaano kasensitibo ang ikalawang code ng Swordmaster. Tama daw sagot ni Gregory, at ito ay tanging pagkukulang niya, pagpapakumbaba ni Gregory. Ayon kay Joseph, bago pa man magsampa ng formal na reklamo si Baron Othman, ay uunahan na niya ito na magpakita ng sinseridad dahil sa nagawa nilang kasalanan. Agad na pinatawan ni Joseph si Gregory nang walang katiyakang suspension. Kinagulat ni Vlad ang desisyon ni Joseph. Dagdag pa ni Joseph, hindi daw siya makakatanggap ng sahod habang suspendido at hindi rin niya magagamit ang mga karapatan ng pangalang Basil. Parehong kaparusahan din ang pinato kay Cade. Taos-pusong tinanggap ito ng dalawang kabalyero. At ang huli, ang servant na si Vlad. Sa isip ni Joseph, tinuring niya ng mabuti si Vlad, pinakain, dinamitan, pero parang hindi daw niya ito mapapaamo. Sinabihan niya si Vlad na nadismaya daw siya kung paano ito nagsalita sa harap niya nang walang pahintulot. Hindi alam ni Joseph kung ano ang nararamdaman niya, ito ba ay galit, o nahihiya siya? Hindi, sadyang nadismaya siya. Ito ay dahil nasasayangan siya. Sana ay mas naging mahigpit siya kay Vlad. Pinatawan din ni Joseph si Vlad ng suspension, at ayaw niya itong makita sa kanyang harapan maliban na lang kung ipapatawag daw siya nito. Tila nang hina ang buong katawan ni Vlad sa narinig. Matapos ang pag-uusap na yun ay umalis na si Vlad at habang naglalakad ay napapaisip ito. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ang mga ganoong klaseng tingin. Ang tingin ng pagkadismaya. Sinalubong naman siya ni Lamond at sinabihan na para sa isang servant, nagawa niyang galitin si Joseph. Kung ganoon ay siya pala ang batang nagngangalang Vlad. Hindi nagsalita si Vlad at tuloy lang ang tingin kay Lamond. Tingnan mo nga naman daw saad ni Lamond, hindi daw siya sumasagot kahit kinakausap ng nakakatanda. Siguro ay hindi daw ito naturuan ng tamang asal. Tila kinagalit ito ni Vlad. Sa isip niya, ilang beses na siyang tinuruan ng ganitong klaseng bagay. Mula pa ito sa isang madam na kung tingnan siya ay parang kanyang ina. Tama nga daw siya saad ni Vlad. Agad itong yumuko at tila nagbigay galang kay Lamond. Nagpakilala siya bilang Vlad. Ano naman daw ang pangalan niya? Pero kita sa mga mata ni Vlad na tila naghahamon nito. At alam kaagad ito ni Lamond. Kakaiba daw talaga ang mga mata ng batang ito. Para bang nagtatanong siya ng pangalan ng kanyang kaharap bago ang isang duelo. Sa isip ni Lamond ay tila nagsisimulang kumulo ulit ang kanyang matandang dugo. Matagal-tagal na bago niya ulit naramdaman ito. Kung ganoon, gusto daw ba talaga malaman ni Vlad ang kanyang pangalan? Pero sa kasamaang palad, wala daw siyang pangalan na maibibigay kay Vlad. Hindi maintindihan ni Vlad ang kanyang ibig sabihin. Biglang itinusok ni Lamond ang kanyang bandila sa sahig at namangha si Vlad sa kanyang nakita. Ito ay bandila na puno ng simbolo ng mga kaharian na kinikilala ang matanda. Sinabi ni Lamond na isa lamang siyang matanda na naglalakbay bilang pinakamababang nilalang. Hindi pa niya natatapos ang kanyang tungkulin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ayon sa kasaysayan, may mga kabalyerong tumatanda at hindi namamatay sa digmaan. At dahil hindi sila makapagretiro nang may dangal sa gitna ng digmaan, sila ay naglalakbay sa mga pinakamababang antas ng mga kaharian at imperyo. At ito ay para mahanap ang kanilang dangal na nawala habang sila ay tumatanda. Kagaya na lamang ng ginawa ng pinakaunang Swordmaster sa kanyang mga huling sandali.
Sa lugar naman ng Derrimar, ay nag-uusap si Alicia at ang kanyang kabalyero sa patungkol sa sitwasyon ng kanilang kaharian. Sinabi ng kanyang kabalyero na sa huli, si Count Gaidar daw ay naghanda pa rin ng bridgehead papuntang norte. Ang mas angkop na salita, ay sinakop niya ang mga rehiyon na kung saan ay paglalagyan niya ng bridgehead. At ayon kay Alicia, bago pa man makarating si Count Gaidar sa norte ay kailangan nilang dumaan sa Derrimar. Nag-aalala siya kung sila daw ay susugurin din ni Count Gaidar. Sinabi ng kanyang kabalyero na kailangan nila itong paghandaan. Sino daw ang mag-aakala na ang sentro ay nahaharangan na? Pati na ang papunta sa kanluran ay nakasarado na din. Kailangan daw niyang gumawa at magpadala ng sulat kay Count Bazid. Sigurado daw siya na tutulungan sila nito. At ito ay dahil may angkop na rason at tungkulin sila na gawin ito. Tama, sagot ng kabalyero. Dahil kapag nakalagpas ang kampo ni Count Gaidar sa Derrimar, siguradong ang Bazid County ang susunod na kanilang puntirya. Sinabi naman ni Alicia na natutuwa siya dahil binigyan niya ng kanyang panyo si Vlad. Tama, saad ng matanda. Maraming balita na ang naririnig niya tungkol kay Vlad sa mga nakalipas na araw na ito. Tila siya daw ay lumalaki bilang isang maginoong lalaki. At ngayon ay tila may magandang ugnayan na rin siya sa San Rosino, saad ni Alicia. Walang masamang mangyayari kapag ikaw ay malapit sa simbahan. Tila inasar naman siya ng matanda at sinabi na mukhang proud daw siya sa kay Vlad. Tila namula si Alicia sa sinabi ng matanda pero sinabi niya na ito ay dahil malaki lamang ang kanyang binigay na pagtitiwala sa kay Vlad. Pero tama naman saad ng matanda. Sumasang-ayon siya na tama ang desisyon na yun ni Alicia. At salamat daw sa pagbibigay ng atensyon ni Alicia sa kay Vlad, tila mas lumakas din ang kanilang pangkat ng mga especially iya. Inasar siya ulit ng matanda at sinabi na kapag nagpatuloy ito ay mas magiging kilala ang Derrimar sa mga especially iya nito imbis na sa kanilang produktong lemon. Sinabi naman ni Alicia na ngayong mas dumami na ang pangkat ng kanilang mga especially iya, ay palawakin daw nila ang kanilang binabantayan. Kapag mas maaga nilang malaman ang mga kilos ng kalaban, mas mahaba ang oras nilang mapaghandaan ito ngayong kulang pa ang kanilang pangkat pangdigma. Pinagdadasal naman ni Alicia na sana ay dadaan lang ang kampo ni Count Gaidar sa kanila at wala itong gawing masama sa Derrimar. Sa isip ng matanda, mabilis na nagbabago ang mundo. Napakabilis na kahit ang katulad niya ay hindi alam kung ano ang darating. Pero ang pagbabago ay hindi lahat masama. Kagaya lamang ng mga bulaklak na umusbong matapos lang umalis ng batang lalaking yun. Maaari itong magdala sa kanila ng pag-asa at kaginhawaan. Balik naman sa Sora sa kasulok-sulukan nito, sa bahay ng nag-iisang panday sa Sora, ay nandoon si Vlad para ipaayos ang kanyang espada. Habang ginagawa ng matanda ang kanyang espada ay walang tigil sa pagreklamo si Vlad dahil sa matandang silaman na yun. Sinabi niya na kung mahahampas niya lang ang matandang yun ay ginawa na niya. Tinanong naman siya ng panday kung saan niya ginamit ngayon ang espada. Hindi pa daw gaano katagal nang inayos niya ang espada. Paanong nasira ulit ito matapos lamang ang maikling panahon? Sinabi ni Vlad na nakalabaan niya ang isang walang ulong tao. Napakakunat daw nitong kalaban. Ano daw ang ibig sabihin niya? Pagtataka ng matanda. Iniisip din ni Vlad kung paano niya ipapaliwanag sa matanda ito. Para sa kanya, habang palawak ng palawak ang nakikita niyang parte ng mundo, ay mas maraming mga nilalang siyang nakakaharap na hindi pa niya nakikita o naririnig man noon. Siguro ay ito na ang kanyang kapalaran. Sinabi naman ng matanda sa kanya na tila ito na ang panahon para palitan na niya ang kanyang espada. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Vlad. Ayon sa matanda ay maliit lamang ang lamang ng espadang ito sa mga mahihinang espada na ginagamit ng mga mersenaryo. Maswerte na daw siya kung tatablan pa ang mga halimaw nito. Gawa lamang ito sa ordinaryong bakal at ang taong gumawa nito ay isa lamang ordinaryong panday. Ano daw ang pinagsasabi niya saad ni Vlad? Ayon sa matanda, kapag ginamit daw ni Vlad ang espadang mas mababa sa kanya, hindi magtatagal ay masisira lamang ito. Noong nakaraang taglamig lang ay lumapit sa kanya ang ilang mga mersenaryo para magpagawa ng espada na tumatalab sa mga multo. Kahit siya ay nalito nang narinig ang mga ito. Anong tumatalab sa multo ang pinagsasabi nila? Ito ang mga sinasabi ng mga ilang mersenaryo kapag napadaan sa kanyang tindahan. Akala daw niya ang walang katuturan ang kanilang pinagsasabi. Pero nang binanggit nila ang pangalan ni Vlad ay napagtanto niya ito kaagad.
Sinasabi nila na si Vlad ng Sora na tumalo sa multo gamit ang espada nito. Sinabi na kilala daw ni Vlad ang tinutukoy niyang mersenaryo. Nakasama daw niya ito nang pumunta sila sa misyon para puksain ang mga goblin. Pilit daw siyang tinanong nito kung saan niya nakuha ang kanyang espada. Sinabi ng matanda na nang narinig niya ito ay natuwa siya dahil ibig sabihin noon ay buhay pa si Vlad at nasa mabuting lagay. Nakakahanga daw na narating ni Vlad ang kanyang mga napagtagumpayan gamit ang espadang ito. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Hindi kumibo ang matanda, pero sa isip niya, patuloy na lalakas at mas gagaling si Vlad habang nalalagpasan nito ang mga pagsubok na makakaharap niya. Pero ang espadang ito ay mananatili lamang sa orihinal na estado. Kapag nasira daw ito, hindi lang ito ang masisira. Hinihiling ng matanda na sana, kapag dumating ang panahon, ay sana, hindi siya hilain pababa ng kanyang espadang ginawa. At ang espadang ito ay ayaw din na mangyari yun. Sinabi ng matanda sa kanya na hindi niya ibig sabihin na palitan niya ito kaagad ngayon. Sa kanya lang ay pag-isipan niya sana ito. Tinanong siya ni Vlad kung tumatanggap daw ba siya ng trabaho para dito. Pero sinabi ng matanda na ang espadang ito ay ang huli na niyang gawa. Humanap daw si Vlad ng iba at mas magaling na panday. Tila nalungkot si Vlad nang marinig ang mga salitang ito ng matanda. Sa isip ng matanda, minsan ay akala niya na lumaki na si Vlad, pero sa mga pagkakataong ito ay makikita na bata pa rin ang puso niya. Ang pangamba na mawala ang isang bagay ay isang pribilehiyo ng mga bata. Pero sa mga matatanda na katulad niya ay normal lang ito. Tinanong siya ng matanda kung dadalhin daw ba niya ngayon ang espadang ito pabalik. Sinabi ni Vlad na wala siyang importanteng bagay na kailangan gawin ngayon. Pero hindi, baka may paggagamitan daw pala siya nito. Kung ganoon ay patatilimin daw niya ang blade ng espada. Habang ginagawa ito ng matanda ay pinagmamasdan ito ni Vlad. Nang matapos ito ay napamangha si Vlad. Tila bagong espada daw ito. Ang blade din ay mas matalas kumpara kanina. Nagpasalamat si Vlad sa kanya. Simula ngayon ay aasahan daw niya ang gawa ng matanda. Sinabi naman ng matanda sa kanya huwag daw itong dalasan. Bigyan din daw sana siya nito ng pahinga. Dadalhan daw siya ni Vlad ng mga magagandang kalidad ng karne. Sinabi naman ng matanda sa kanya na hindi daw magiging masarap ito kapag karne lang ang dadalhin niya. Kung ganoon ay magdadala din daw si Vlad ng inumin. Aasahan daw ito ng matanda. Mag-ingat daw si Vlad sa kanyang paglalakbay. Tuluyan ang nagpaalam si Vlad sa matanda at hinintay din ng matanda na makalayo siya. Nang makalayo na si Vlad ay agad na umubo ang matanda. Sa tingin niya ay napasobra yata ang pagtrabaho niya kanina. Kailangan niya magpahinga. Bago siya pumasok ay pinagmasdan niya muli si Vlad. Napansin niya ang pagbabago sa paglakad ni Vlad. Naglalakad na ito ng may dalang katiyakan at kumpiyansa sa sarili. Maaari na siyang umalis sa maruming lugar na ito kung gugustuhin niya. Pero ito ay tama lang. Inaasahan na niya na mangyari ito sa kay Vlad. Pumasok na nga at nagpahinga ang matanda. Habang naglalakad pabalik ay tila naramdaman ni Vlad na may nakasunod sa kanya. Patuloy lang sa paglalakad si Vlad at hinayaan na makasunod ang taong ito sa kanya. Patuloy lang din ang pagsunod ng matanda sa kanya. Pero biglang laking gulat niya nang wala na si Vlad sa harap niya. Napangiti siya at tila natuwa. Matalas daw ang instinct ni Vlad. May magandang dahilan pala kung bakit siya nakatanggap ng armor ng pamilya Bayzid. Biglang nagpakita si Vlad sa likod ni Lamon. Tinanong niya ang matanda kung bakit daw siya sinusundan nito. Ano daw ang pinagsasabi ni Vlad? Sadyang naglalakad lang siya sa parehong direksyon kung saan papunta si Vlad. Pero sinabi ni Vlad sa kanya na alam niyang sinusundan siya nito mula pa lang ng pag-alis niya sa City Hall. Pakiramdam niya ay sinusubukan daw talaga siya ng matandang ito simula pa ng una nilang pagkikita. Sa isip ni Lamon ay natutuwa siya. Gusto niya ang matalas na enerhiya ni Vlad. Nakokontrol niya din ang kanyang sarili at hindi nagpapasakop sa galit niya. Mas magiging may kakayahan daw ang batang ito kaysa sa inaasahan niya sa hinaharap. Pero napitigil siya, kung ganito ang ugali ni Vlad, ay bakit daw niya nagawang magalit sa harap ni Joseph? Pero nanlaki ang mga mata ni Lamon nang mapagtanto na sindayan ni Vlad ang magrebelde. Sinabi ni Lamon sa kanya na iwasan daw nito na gumawa ng mga estupidong mga bagay. Pero sinabi ni Vlad sa kanya na kung may hindi daw siya gusto na ginawa ni Vlad ay sabihin na lang ito kaagad at huwag nang magpaligoy-ligoy.
Napangiti pa rin si Lamond at sa isip niya ay matagal-tagal na din nang nakaramdam siya ng ganitong spirito. Na-miss daw niya ito at masaya siyang nakakita siya ulit. Biglang sinabi ni Lamond na ang espada ay mas nararapat gamitin kaysa sa salita lamang. Sa isip ni Vlad, ang kaharap niya ay isang dating kabalyero ng mga Bayezid at nagmamay-ari ng maraming simbolo ng iba't ibang pamilya, siya din ay kinikilala ni Joseph. Alam niya na ginagawa ito ng matanda na may dahilan. Kung ganoon ay siya mismo ang mauuna. Unang binunot ni Vlad ang kanyang espada at inatake si Lamond nang walang pag-aalinlangan. Napakadali lang na nasangga ito ni Lamond na tila ay nakangiti pa. Sa isip ni Vlad, kung anuman ang dahilan ni Lamond, ay sisiguraduhin niyang babasagin niya ito. Sinabi naman ni Lamond sa kanya na may talento nga si Vlad. Patuloy ang mainit na pag-atake ni Vlad kay Lamond pero nahaharangan lang ito ng matanda. Mabilis ang palitan ng espada ng dalawa sa gitna ng madidilim na eskinita ng Sora. Habang patuloy silang naglalaban ay nararamdaman na ni Vlad ang lamang sa karanasan ng matanda. Ginagamit lamang nito ang dulo ng kanyang espada para harangan ang mga atake ni Vlad. Nakita na daw ng matanda ang kanyang paggalaw kahit ilang beses pa lang silang nagpalitan ng espesyalidad. Ang matandang kaharap niya ay isang tao na nakaharap na ang hindi mabilang na malalakas na espada. Tinanong siya ng matanda kung tapos na daw ba siya. Kumpiyansang sinagot siya ni Vlad na hindi pa. Nabigla ang matanda sa sunod na ginawa ni Vlad. Agad na pinalabas ni Vlad ang kanyang aura. Nababalot nito ang buong espada. Sinabi ni Vlad na nagsisimula pa lamang siya. Sa isip ng matanda, kahit noong panahon ng kaguluhan, mabibilang lamang ang mga taong kasing edad ni Vlad na mayroon ganito kalinaw na aura. Kakaiba ito, hindi maitago ni Lamond ang pananabik sa kanyang nakikita. Ano kaya ang balak ng matandang ito at bakit ganoon na lang ang interest niya kay Vlad? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!